So marami sa atin kilalang kilala na itong mga personalidad na ito. So sila ang mga brand ambassadors and ambassadress ni TokTok. So I hope napanood na natin yung kanilang mga TokTok videos at pinakita rin nila kung gaano nga ba ka-innovative at ayos itong si TokTok. So ngayon, kilalanin naman natin kung ano nga ba talaga si TokTok. So what is TokTok? TokTok is the fastest growing delivery partner designed to make booking deliveries easier without the hassle of going out. Ika nga nila ay negosyong napapanahon. Well, marami sa atin mga katoktok, alam naman natin sa Pilipinas, grabe yung traffic, di ba? Pag lalabas ka ng bahay, imposibleng hindi mo daanan itong traffic, pollution, climate change, biglang mainit, biglang umuulan. Ika nga, katoktok, hassle. No? Minsan ng simpleng paglabas mo, hassle na nga. Ngayon, mga katoktok, meron naman mga tao, ikaw rin, no? Minsan, ikaw rin, di ba? Minsan tayo, ako rin. Gusto ko lang kumain sa mga paborito kong kainan. Di ba? May gusto lang akong kunin na mga item mula sa malayo kong kaibigan. No? Para magawa ko ang mga bagay na yon, dadaan pa nga ako sa hassle. No? Pati kayo, pati at iba pang mga Pilipino, di ba? So ngayon, si TokTok, we offer high quality pickup and delivery services para alisin itong mga hassle na ito. Itong mga paborito mong kainan, no? Yung paborito mong pagkain, favorite meals, pwede mong enjoyin yan sa sarili mong pamamahay using TokTok app. Di ba? Dadalhin yan sa inyo ni TokTok mismo. At kaya mo yang enjoyin kasama ang iyong pamilya sa loob ng iyong tahanan. And also, pati yung malalayong item, hindi mo na kailangan puntahan yun. No? Nasa loob ka lang ng pamamahay mo, ginagawa mo yung nakasanayan mo, at pwedeng dalhin na ni TokTok yan patungo sa iyo. Si TokTok din ay nabansagang negosyong napapanahon bukod sa uso nga ang courier services, malalaman natin ang dahilan sa ating mission and vision. So, the mission of TokTok is to offer high-quality pickup and delivery services that are responsive to the changing needs of the Filipinos to enable them to live an easy life. TokTok aims to share its earnings to as many individuals in the same manner that the company is achieving its goals and ambitions in helping the society improve their lives. So as you can see mga ka-TokTok, again, tayo nga nag-offer tayo ng mga high quality pick-up and delivery services para sa mga taong ayaw nang dumanas ng hassle sa buhay nila. No? May choice sila para gamitin si TokTok bilang courier services, no? Courier delivery. Na ayun nga, yung mga taong gusto lamang kumain sa paboritong kainan, ipabook mo kay TokTok, enjoyin mo sa sarili mong tahanan, di ba? So, si TokTok din tayo'y nabansagang negosyong napapanahon sa iilang dahilan, no? Kasi nga tayo lang din ang meron nito, no? Tayo lang ang may mga reference code at operator things, di ba? So mga ka-TokTok, ihimayin natin dito, i-summarize natin dito. Si TokTok po, nakakapagbigay siya ng business opportunities para sa ating mga operators. Diba? Nasi-share natin yung earnings sa mga operators at hindi lang yun. Kami nagpapasalamat dito sa ating mga operators kasi nga kayo rin ay nakakapagbigay ng job opportunities para sa ating mga riders at drivers. Diba? Simpleng tambay. Nabibigyan nyo pa nga ng trabaho. Nababawasan nyo pa ang unemployment rate. Diba? So, thankful tayo lahat sa isa't isa. No? Itong mga riders at drivers naman na ito, sila rin naman ang tumutulong sa inyo upang kayo ay kumita. Tumungo naman tayo sa ating vision. So TokTok envision itself as a preeminent national and international leader in the courier industry, dedicated in providing highest quality services both to our country and international community, and be a conduit in providing earnings to as many Filipinos and foreigners alike. So again, no, si TokTok, gusto nga natin tayo rin yung maging leader sa ating mga courier industry, makapagbigay pa ng mga earnings sa maraming Pilipino at iba pang lahi. So, next. So, kilalanin naman natin ang ating mga founders, ang mga award-winning entrepreneurs, ang ating mga bossing na sila Boss Carlito Macadangdang at si Boss Jonathan. So, at para mas makilala pa natin ang ating mga bossing, ito pa, ang mga companies na kinabibilangan nila. Unahin na natin si JC Worldwide Franchise Inc. kung saan maaari kayo makapag-franchise ng mga kilalang produktong ito. So, malamang sa malamang noon pa man, kilala nyo na sila Mang Box,
Sergeant Sisig, Boy Bondat, Noodle House, siya pa The King, Potato King, Burger Factory at syempre hindi magpapahuli itong si Siomai King. Next naman po, si JC Premier. Si JC Premier naman, isa siyang distributor company which focuses on distributing health and beauty products. As you can see, dito na nagawa si kilalang kilala na si Copper Mask. Ayan, simula nung pandemic, malaking bagay din siya. Nabawasan niya yung risk ng ating COVID outbreak, di ba? So if you want to be stylish and yet protected to COVID, pwede si Copper Mask. Next naman sila Ninja Ion Personal Air Purifier. Nandito na rin sila Calvit C, Vitamin C, Good Leaf, Barley, Kojic, at iba't iba pang mga health beauty products, no? So there's too many of them to mention. So next naman, sa ating huling company, no? Ito na, si Cloud Panda. Si Cloud Panda, isa naman siyang IT company, no? So pag sinabi nating IT company, no, siya ay nagke-cater ng mga software, no? Software developers, web developers, see? So as an IT company, they cater their services to the likes of Globe, Ferrari, yan. Cherry Mobile, Pure Gold, Project Mayo 7, The Mindanao Daily Mirror at syempre, dito na rin nagawa ang sistema pati yung application ni TokTok. Ngayon naman alamin natin, paano nga ba gumana si TokTok? How does TokTok works? So ganito lang kasimple ka TokTok, no? So si customer, gusto niya mag-send ng package, documents, food, or gift, even large parcel. So magbubook siya ngayon using the TokTok app. No, magbo-book siya through the TokTok app. Once na makapag-book siya, mako-confirm ito ng ating system at magno-notify ito sa nalalapit na rider or driver. Ngayon, si TokTok rider or driver na nakakita ng booking, maaari nilang i-accept ito. Siguraduhin lamang ni TokTok rider or driver na meron siyang sapat na load balance sa kanyang rider wallet para ma-accept itong transaction na ito. Once na in-accept nila yung transaction, maaari na silang bumiyahe patungo sa ruta nila, no? Ito na nga yung tinatawag na shipment. And then once natapos na siya sa kanyang shipment, nakarating siya sa lokasyon, no? So the rider has arrived at his location, no? Drop-off point na. Ngayon, pag nasa lokasyon na siya, ang tanging gagawin niya na lang, hanapin etong si recipient para maibigay na yung item at mabansagan ng item received. So, mga katoktok, kung nakikita natin, familiar na nga tayo dito, no? Sa karamihan sa prosesong ito. So, just to share with you guys, ang tawag ko dito is ang ating same-day delivery. Yan po, same-day delivery. So, next. So, ngayon naman, talakay naman natin yung pagiging isang TokTok franchise operator. So, let's summarize how does TokTok franchise operator works. So, ito po si TokTok. And si TokTok, magkakaroon siya ng mga TokTok franchise operator, no? Mabibigyan niya ng business opportunities kayo at iba pa mga franchise operator. At kayo mga TokTok franchise operators, kayo po ay makakahanap ng mga riders at drivers ninyo. No, mabibigyan niyo sila ng job opportunities at sila rin ay tutulong sa inyo upang kayo ay kumita. At mga riders at drivers natin, bago sila makapagbiyahe, kailangan mo nilang dumaan sa mga pre-boarding requirements. And after nun, maaari na sila mag-request and load mula kay TokTok franchise operator, no, pang-accept nila ng bookings. Ngayon naman, ka-TokTok, para meron po kayong pang-send sa mga riders at drivers niyo, kayo naman po ay directly na magta-top up mula kay TokTok. So ngayon naman, ka-TokTok, si operator, every time na magta-top up siya, he or she or ikaw, kayo, you would accumulate 7% advance income. So for example, 5,000 pesos ang tinap up ni operator. So sa kanyang operator portal, makikita natin ang top up amount, no? Magre-reflect si 5,000 pesos. But wait, there's more. Sa inyong mga JC wallets, makikita ninyo may advance commission ng 1,750, no? Every time na nagta-top up kayo ng 5,000. So paano ba natin nakuha si advance commission? Sa baba makikita natin yung computation o yung formula. So the amount divided by 0.20 times 0.07 is equals to the net of top up load. So ibig sabihin lang nun, katoktok, itong advance commission ninyo ay nakadepende sa tinap up ninyo. Kung mas mataas ang tinap up ninyo, for sure, mas mataas ang magiging advance commission ninyo.
So, gano'n lang kasimple, katok-tok. Ngayon naman, ano-ano nga ba ang mga kailangan nating malaman para maging isang successful na franchise operator? So, we have 6 steps upon here, but don't you worry guys, kasi nandito naman ako, no, si Christian, para alamin natin ang bawat steps na nandito. Unahin na natin sa ating introduction to our operator portal. So dito, makikita natin, katok-tok, aalamin natin kung paano mag-register as an operator, no? Paano makuha yung operator portal at ano-ano ba yung nilalaman nito. Simulan natin sa pagre-register, no? So kung gusto mo mag-handle ng riders at drivers, no? At kung tingin mo may extra kang time para ma-manage sila, maaari ka maging isang TokTok operator. No, pumunta lamang sa www.toktok.ph, then click be a TokTok operator. So once na may franchise na po kayo, maaari na kayo mag-register as a TokTok operator. No, free of charge na yan. Ayan. Once we click join, mangyari lamang na i-fill out nyo po itong application form and submit any one valid ID. So pag mag-fill out tayo, siguraduhin natin kompleto at tama ang mga impormasyon na nilalagay natin. And then sa baba, kailangan natin mag-submit ng valid ID. So pag sinabi natin valid ID, it must be government issued ID. Next naman, sa step 3, all you have to do is wait for the maximum of 3 days and you will automatically receive your operator portal link on your email. So ngayon, katok-tok, for example, nakapag-wait na tayo for the maximum of 3 days. No? Makikita natin, ganito ang itsura ng ating mga operator portal. No, natanggap na natin yung link, kinik natin, na po ang itsura ng ating operator portal. So yan, katok-tok. Dito sa top left, no? Diyan nyo po makikita ang inyong mga TokTok ID numbers. Ayan po. So next naman, meron tayong tatlong link dito sa ating sa dashboard na tab muna, no? So may tatlo tayong link dito. So unahin na natin itong TokTok Rider app. Ito po i-copy ninyo, no? Itong link na ito, i-copy ninyo at i-send ninyo sa inyong mga riders at drivers. So itong mga riders at drivers, pag kinlik nila itong link na TokTok Rider app, magdadirect sila sa pagda-download ng kanilang mga TokTok Rider app. Next naman po, itong dalawang link na ito, huwag kayong malilito, katok-tok, no? Yung rider application link at driver application link. So itong dalawang ito, parehas nyo itong i-share sa inyong mga kakilala, pati sa inyong mga social media. No, kinaibahan nga lang nito, no? Si rider application link, ito ay para sa mga nagnanais na maging two-wheel rider under sa inyo. So once kasi i-click yan ni kakilala or ni social media friend, magdadirect siya sa application form or registration form bilang isang TokTok rider under sa inyo. On the other hand, si driver application link naman, siya ay para sa mga nagnanais na maging four-wheel driver under sa inyo. Once kasi i-click nila or i-access nila yung link na ito mula sa inyo, magdadirect sila sa pagre-register or application form bilang isang four-wheel driver. So tumungo tayo sa mga tabs sa dashboard kung saan dito nyo po makikita at maaari mong i-monitor ang lahat ng inyong transactions bilang isang operator, no? So diyan makikita nyo yung summary of reports. No? I-zoom natin, katok-tok. So yan, yung tatlong link na yan, nasa dashboard yan. Yung summary of reports, announcements. So ugaliin nating magpasa ng announcements para updated tayo. And tsaka yung mga what do you need to know, yung mga recorded videos, yung mga operator manual, and etc. So next naman, sa accounts kung saan dito nyo man makikita ang information at status ng inyong mga riders at drivers, no? So yan po yung TokTok riders tsaka yung drivers registration. So mamaya tatalakayin pa natin yan. So transactions naman kung saan dito mo po makikita ang delivery transactions ng inyong mga riders at drivers. At dito na rin kayo makakapag-top up ng load. Ayan. Top upload, equipment shop, ibibili kayo ng mga merch, no? Yung send load, yan. Pag magsasend na tayo sa mga riders at drivers. Yung delivery transactions, nasa deliveries yan. Next naman sa supports kung saan maaari nyo makita or makagawa kayo, no? Mailapit nyo ang inyong mga concerns by creating some tickets. So next, sa settings kung saan maaari mong mapalitan ang inyong mga login credentials. Halimbawa nga nito, ang inyong mga passwords. And then sa reports, dito ay maaari mong makita at may analyze ang performance ng inyong mga negosyo. I-zoom natin.
So, itong mga ito, maaari yung tignan yan once na may, ano na kayo, no, katok-tok, mayroon na kayong operator portal, yung mga monthly earnings, no, yung locator, etc. Marami dyan. So, you may analyze it, no? Pag nakagawa kayo ng analysis, makakagawa rin kayo ng mga different approach of or strategies sa inyong mga business. Next naman po, natapos na tayo sa ating step 1. Ngayon, tumungo naman tayo sa ating step 2. Paano ka nga ba kikita kasama si Toktok? So, tara, sagutin natin. So, may dalawang paraan upang kumita kasama si Toktok. So, unang-una na nga dyan, yung pagiging Toktok online franchisee. At ang pangalawa, kung mag-handle ka na nga ng riders at drivers, ito na yung pagiging Toktok franchise operators. Unahin natin yung pagiging online franchisee. Ikay maaari kumita gamit ang iyong personal delivery link. Gayahin lamang yung format na ito, no? toktok.ph/delivery/ ang inyong Toktok ID numbers. At ngayon, i-share nyo ngayon yan, no? Maaari nyo yung i-share sa inyong mga kakilala, sa social media, no? So, mga Facebook, Instagram, Twitter, etc. So, ngayon, for example, katoktok, ginamit ni kakilala or ni social media friend ang inyong personal delivery link bilang pagpapabook, no? You can earn 3% on all of their successful bookings through your personal delivery link. Now, pag ginagamit nila yan, nila kakilala, nila social media friend, yung inyong delivery link, may 3% kayo pag successful booking sila. Next naman po, bilang online franchisee ulit, ikay maaari namang kumita gamit ang referral code. You can earn 3% income on all successful bookings through your referral code lifetime. And your referral code contains your TokTok ID numbers. And maaari nyo nga itong i-share sa inyong mga social media platforms, pati sa inyong mga kakilala. So ngayon, kaTokTok, for example, si kakilala, meron silang mga TokTok customer app, no? Meron silang account or yung iba bagong register lang. So, yung mga kakilala natin, hikayatin natin, no, i-click nila yung kanilang mga profile at sa baba noon, may makikita silang referral code. At doon, kaTokTok, ilalagay nila ang inyong mga TokTok ID number. Ngayon, pag in-update nila yung profile nila, every time na may successful booking itong si kakilala na gumagamit ng TokTok ID nyo as referral code, may 3% income po kayo. Next naman, alamin naman natin yung just a quick recap pala, no? Just a quick recap on how to earn as an online franchisee. Sa step 1, si TokTok Online Franchisee na may personal delivery link at referral code, isasend niya ngayon yung link sa kanyang kaibigan pati sa kanyang social media. Sa step 3, they can start booking now with the use of your TokTok ID numbers. Sa step 4, for every successful booking, you will automatically receive 3% as your commission. And then step 5, your income will be automatically credited and can be checked through your JCE wallets. So magbigay tayo ng example ng kinikita ng isang TokTok online franchisee. So halimbawa, TokTok, may 20 users na gumagamit, no? 20 na customers ang gumagamit ng inyong TokTok ID as their referral code pati ang personal delivery link, no? So ngayon, lahat sila may tigi-tigi isang booking sa isang araw. So itong 20 customers ay may nagawang 20 bookings na naganap sa isang araw. So ngayon, kaTokTok, palagay natin na 200 piso ang halaga ng kada customer, no? Yung kada booking fare nila. I-times natin siya sa 20 na total bookings at may 4,000 pesos na total booking fare from your 20 users. Yung total booking fare, i-multiply naman natin sa 3% which is yung franchisee's commission, yung kikitain ni franchisee. So si franchisee ay kumita ng 120 pesos sa isang araw. What if isang buwan? So let's multiply it by 30 days at mayroong 3,600 pesos passive income. Itong si franchisee, no? Tulong ng kanyang mga kaibigan, no, mga customers na nagbo-book using their referral code at personal delivery link. So imagine, no, kaTokTok, share ka lang ng share ng mga delivery link at referral code. Maaari mong kitain ito at ito po ay nakikredit
sa inyong mga JC wallets at pwede nyong i-encash every Wednesday. Ganun lang kasimple, ka-Tok-Tok. Kaya naman ipag-usapan na natin itong pagiging isang Tok-Tok franchise operator, no? Ito na nga yung mag-handle na ng riders at drivers. So sa step 1, si Tok-Tok franchise operator, siya itutulungan ng mga riders at drivers niya upang kumita. Step 3, si riders, they can start accepting booking na. Step 4, 7% commission as advanced will receive through top-up. Uulitin ko, Tok-Tok, as advance nyo nang nakukuha pag kayo po ay nagta-top up. And step 5, your income will be automatically credited and can be checked through your JC wallet. So ngayon, magbigay naman tayo ng example kung gaano nga ba ang kinikita ng isang franchise operator. So as we can see, halimbawa, bilang operator, meron po kayong 10 rider, no? Mga two-wheel rider. At kada rider ay may tigsa 10 numbers of delivery at ang halaga ng kada delivery nila is 205 pesos. So let's multiply the three sets of numbers here at mayroong 20,500 pesos na amount of transaction per day. So itong amount of transaction per day, i-multiply natin sa 7%, I'm sorry, 7% as the operator's commission. Yung kikitain ni operator. Si operator o ikaw ay maaring kumita ng 1,435 pesos. Isang araw pa lang yan. So what if isang buwan, i-multiply natin sa 30 days at mayroong 43,050 pesos na kinita si operator tulong ng kanyang mga motorcycle riders under his account, no? So imagine, no? Nagbibigay lang tayo ng load, nag-top up and bigay load, maaari natin kitain ito. So ngayon naman, sunod na example, as an operator, kayo po ay may 4-wheel na drivers sa inyong meron ko yung mga 4-wheel drivers, 10 sedan. So kada sedan ay may tiga-4 na numbers of delivery at ang halaga ng kada delivery nila is 700 pesos. So let's multiply the three sets of number here at merong 28,000 pesos na amount of transaction per day. Itong amount of transaction per day, i-multiply na natin siya sa 7%, which is ito na nga yung commission ni operator, kikitain niya. Si operator ay kumita ng 1,960 pesos, no, sa isang araw. So what if isang buwan, i-multiply natin sa 30 days at mayroong 58,800 pesos na income. Itong si operator, tulong ng kanyang mga sedan driver. Wheels po, si operator or ikaw, no? Kaso nga lang, hindi na to basta 4 wheels. Mga bigatin na to. Mga large units. So, 10 trucks ang ino-operate po ninyo at may tigda 2 numbers of delivery ang kada truck. At ang halaga ng kada delivery nila is 3,005 pesos. So, let's multiply the 3 sets of number here at merong 60,100 pesos na amount of transaction per day. Itong amount of transaction per day, i-multiply naman natin siya sa 7% as commission nga ni operator. So, meron si operator sa isang ng 4,207 pesos tulong ng mga drivers. So what if 126,200 operator tulong ng kanyang mga truck drivers. So imagine mga ka-Tok-Tok na ma-manage natin at na-hire nga natin yung mga dapat na riders at drivers. Kaya nga aalamin natin sa step 3 kung paano i-manage ang mga riders at drivers. So dito may 3 steps. Pero unahin muna natin itong application process. So dito na nagaganap yung online application, online orientation, pati yung account activation. So again, no, paano mag-register as a Tok-Tok rider and a 4-wheel driver sa inyong mga operator portal, i-share nyo nga yung mga link ninyo, yung mga driver's application link at rider's application link po galing sa inyong dashboard. Ngayon, no, ka-Tok-Tok, i-click nga nila, i-access nila yung mga link na yun. Mapupunta sila sa mga Recording stopped. Recording in progress.
again, no, itong mga link na ito, no, pag in-access nila ngayon yan, no, for example, in-access ni kakilala niyo yung driver sa application link, magre-register siya bilang four-wheel drivers sa inyo. Pag in-access naman ni kakilala itong riders application link mula sa inyo, magre-register naman siya bilang two-wheel rider under sa inyo. Rider at meron akong Excels. Gusto ko sanang ibiyahe rin sana. Pwede po, no? So, pwede tayong mag-register ng isa pang vehicle under our accounts, no? Yung mga riders natin dyan. So, kung may four wheels sila, no? I-click nila yung register now at magdadirect sila sa pag-add ng pang vehicle from another category. So, one per category lang mga katoktok. So, next naman, ito na nga yung steps on how to become a Tok rider. So, si operator ay mag-share ng kanyang rider link through his or her social media ng mga kakilala. And then ngayon, si kakilala, parang nagustuhan niya maging rider, i-access niya ngayon itong link na ito. Once they access the link, they will automatically proceed to their application form. Siguraduhin lamang na fill out nila ito ng kumpleto at tama ang mga impormasyon na hiningi. At sa baba, kailangan nila mag-upload ng requirements such as professional driver's license, motorcycles, ORCR, NBI clearance, and drug test. However, katok-tok, yung ating drug test is only optional lang naman. Hindi siya required, hindi siya mandatory, nakadepende to kay operator nilang mga drug test. And then after nila, sa kanilang application form, no, nakapagpasa na sila, maaari nyo na ngayon i-verify itong mga requirements nila using your TokTok Franchise Operator Portal. Ulitin ko, katok-tok, kayo po ang gagawa nitong mga verification of their requirements. Next naman, after na ma-verify nyo yung mga requirements po nila, no, nakita nyo malinaw yung pinasa ni driver, yung mga requirements, kumpleto at tugma sa mga fill out nila, maaari nyo na silang ipaschedule sa kanilang mga orientation. And then after po ng lahat ng ito, maaari nyo na silang i-partial approve within 48 hours through your operator portal. So, madali lang tong dalawang ito, no? Yung verification at partial approve. Kayo ang gagawa niya mga yan. Pero mamaya, ituturo ko naman sa inyo kung paano. So, ito naman po yung listahan ng requirements para sa mga four-wheel drivers. No? Para sa mga sedan at MPV, kailangan nila ng authorization to use if the vehicle is not owned, professional driver's license, vehicles or CR, NBI clearance, 2x2 picture, vehicle photos, and plate number. So, yan, katok-tok. Next naman, para naman sa mga large units, four-wheel drivers, van, small truck, and large truck, ito po yung requirements nila. So, authorization to use if the vehicle is not owned. Professional driver's license, vehicles or CR. NBI clearance, 2x2 picture, vehicle photos, plate number, at pati na rin yung LTFRB issued provisional authority, also known as PA, or Certificate of Public Convenience, also known as CPC. So next naman. So ito naman po yung listahan ng mga acceptable na four-wheel vehicles para sa mga sedan, MPV 300 kg at MPV 600 kg capacity. So mga katoktok, please take note, the vehicle age must not exceed up to 8 years and above. So kung yung sasakyan, 8 taon na o mas matanda pa, hindi na po ito acceptable. So ayan po ay maaari nyong screenshot para may reference po kayo. So next, I hope na screenshot na natin to. Next naman po, para naman sa mga large units, no, ito yung listahan na acceptable four-wheel vehicles ng mga van, small truck, and large truck. Again, please take note na lang, the vehicle age must not exceed up to 8 years and above. So kung yung sasakyan ay 8 taon na o mas matanda pa, ay hindi na po ito acceptable. So yan, maaari nyo ito ulit screenshot para may reference po kayo.
Up next. So ngayon, no, kanina yung nabanggit ko, kayo po yung magbe-verify, pati magpa-partial approve. So ngayon, Katoktok, pag-uusapan na natin siya sa ating driver's registration approval. So let's begin. So itong mga riders at drivers na nag-a-apply sa atin, no, yung kanilang mga application form, makikita natin yan sa driver's registrations. Pumunta lamang tayo sa ating operator portal at under sa accounts, makikita na natin agad yung driver's registrations. So diyan makikita natin yung mga riders at drivers, no, na nagre-register sa atin, no, pag tinignan natin yung mga pending, no. Ibig sabihin nga ng pending, hindi pa siya napagdedesisyonan or no, kung approve or decline or di kaya kakarating lang ng application nito ni rider or ni driver. So ngayon, maaari na natin i-click itong yung view. Sa pag-view natin, makikita natin muna itong account information kung saan dito nyo makikita ang personal information tungkol kay rider or kay driver, no? Yung mga birth date nila, full name, address, age, yan mga katoktok. Dito na rin sa baba nito, makikita nyo na rin yung mga uploaded na personal requirements din nila. Yung mga driver's license, yung mga NBI clearance, and also yung mga drug test if ever meron man. So, dyan po, no? So, next naman is yung driver registration approval checklist kung saan dito nyo naman makikita. Ito naman po yung magsisilbing checklist na mga kailangan nilang i-comply ni rider at kailangan din magtugma. So, yan, katok-tok. Simulan natin, i-try natin to, no? So, does the name on the field is the same name that appears on the license? So, kung tama naman yung lisensya ng lalaki, nung driver or ng rider, pwede nyo i-click yung box na to para maging check siya. Next naman po sa vehicle information, dito nyo naman makikita ang impormasyon tungkol sa gagamiting sasakyan or motorsiklo ni rider or ni driver. So as you can see mga katoktok, pwede nyong i-click yung view. Kasi pag kinlik nyo yung view mga katoktok, doon nyo na po makikita yung mga vehicle infos nga, no? Yung mga ORC app, chassis number, yan. So dyan nyo na rin makikita yung mga in-upload nilang ORCR nga ulit, no? Yung mga deed of sale nila, authorization letter, diyan nyo po makikita pag video nyo po yan. Next naman, katoktok, sa black logs kung saan dito nyo po makikita ang black history ni rider or ni driver. So if ever matagal na siya sa inyo, kung pwede nyo i-check kung may black logs na sila. So ngayon, katoktok, for example, lahat po na-comply ni rider at ni driver or ni driver. No, na-comply niya lahat, tugma lahat, malinaw lahat, no? Pasado siya sa lahat ng checklist. Pwede mo na ngayon i-click itong approve. So tatanungin ka muna ni system kung sure ka na kay rider or kay driver. So i-click natin yung yes. Pero bago natin i-click yung yes, paalalahanan ko lang po muna kayo, no? Bago tayo mag-hire ng mga riders at drivers, mahalagang kilatisin muna natin maigi. No? Kilatisin nyo muna. Ika nga, hinahire nyo nga sila. Kasi alam naman natin, katok-tok, meron kayong mga, may limit ang ating mga slots. So, ang maganda, if ever, hanggat maaari, makuha natin yung mga karapat-dapat para sa mga slots natin. Yung ano yung mga karapat-dapat? Yan yung mga tunay na poging rider, driver, no? Yung mga masisipag, tapat sa tungkulin nila, no? Yung iba minsan maganda, di ba? So, katok-tok, mahalaga yun, no? Maari naman natin silang interviewin para ma-background check natin sila bago natin sila i-hire, no? Maari din naman, katok-tok, we must keep in touch with din naman para na ma-manage din natin sila ng maayos. So, if sure na tayo kay rider at driver talaga, maaari na natin i-click yung yes and then mayroong message of success. The driver has been partially approved. The final approval will be processed by TokTok operations team within 24 to 72 hours. So makikita natin ka-TokTok yung status niya kanina pending, ngayon partial approved na. Ibig sabihin lang ka-TokTok na approve niyo na sila. Again, waiting na lang for the final approval ni TokTok operations team. Pero paalala ko lang ka-TokTok, pag four wheels po ang nag-a-apply sa inyo, no? Pag four wheels, mga kotse, mga dekotse, after nyo po silang i-approve sa kanilang mga checklist, i-approve nyo pa rin ng kanilang mga vehicle information. So, madali lang yun. Makikita nyo yan. I-click nyo lang yung view and then sa baba ng vehicle information nila, may approve doon. So, ngayon, katok-tok, pag-usapan naman natin itong transfer to other operator. So, kasi may mga nagtatanong dati na pwede bang lumipat ang isang rider sa ibang operator? Pwede naman po, katok-tok.
Subalit kailangan natin dumaan sa mga proseso. No, kailangan dumaan sa proseso. Kailangan ni rider na makipag-usap sa kanyang kasalukuyan or kay current niyang operator. Mag-communicate sila. Masabi niya yung dahilan kung bakit siya lilipat sa iba at makapagpaalam na nga rin siya nang sa ganoon ay maayos yung communication nila. Next, si rider kailangan niya rin makahanap nga ng lilipatan niyang operator, no? Nang sa ganoon itong si lilipatang operator or si new operator, siya naman ang mag-initiate ng transfer request, no? Magre-request siya kay customer service about dito. Ngayon, pag natanggap na ni customer service itong initiation ni new operator, si customer service naman magse-send ng ganitong email para kay kasalukuyang operator, kay current operator. So yan, no, makikita natin katok-tok. Nandyan yung mga transfer details. So ngayon, si current operator, i-click niya ngayon yung link. So once he or she click the link, magdadirect siya sa kanyang operator portal. At pupunta ngayon siya sa kanyang supports and then under that, makikita nila yung transfer request. Sa transfer request, obviously, dyan nyo po makikita yung mga nagre-request for transfer. So, for example, yan, si Rider Ben Reyes. Ang status niya ay pending pa. Ibig sabihin lang, hindi pa napagdedesisyonan, di ba? So, ngayon, i-click natin yung view. So, once we click view, mas makikita natin ng malawak yung mga details, no? So, yan, katok-tok, yung pangalan ni current at yung operator, nandyan pa nga. So, sa application status, dyan na po makakapag-decide si current operator kung papayagan niya bang lumipat si rider Ben Reyes patungo kay operator Max. No? Kung i-approve niya ba yung transfer. So, i-click niya ngayon yung update, nakapag-decide na siya, at mayroong message of success ulit. Yung status ngayon, katok-tok, kung kanina ay pending pa, ngayon, transferred na. Ibig sabihin, katok-tok, pumayag na. Etong si operator Gemily, no, yung current operator na si Rider Ben Reyes, mapunta kay new operator Max. So ngayon, katok-tok, para mas malaman natin kung successful ba yung pagta-transfer, no? Tandaan niyo yung dalawang pangalan, no? Ben Reyes, Operator Max. So ngayon, katok-tok, ang operator na nagre-reflect under kay Ben Reyes, di si Operator Max na. So, ganun lang kasimple katok-tok. However, it will take time. No? 30 days ang lead time ng transfer since subject for approval pa nga rin siya ni current operator at i-investigate pa yan ni customer service. So if ever hindi pumayag si current operator, hindi nyo makukuha. Diba? So, subject for approval pa siya. So, ngayon, tumungo naman tayo sa ating pre-boarding requirements. No? So, unang-una na nga dyan, yung insulated bags. Ito ay para sa mga riders. No? Requirement yan ng mga riders. Pero if ever, four-wheel naman po, hindi siya required sa mga insulated bags. Next naman, as a Tok-Tok rider or driver, kailangan ng Tok-Tok uniform and Tok-Tok rider ID. So, to get a copy of ID, you shall request to your operator or may send the request mail at hello@toktok.ph. So yung ID na ito, no, katoktok, maaari kayong mag-request kay customer service ng format. No, hingi kayo kay hello@toktok.ph at pag nakuha nyo na yung format, maaari nyo nang gawan ng ID yung mga riders at drivers ninyo. At pwede nyo ipaprint yan, tapos pabayaran na lang ho sa kanila. And if ever magkalayo kayo ng inyong mga riders at drivers, pwede naman katoktok, soft copy na lang ibigay ninyo. Sa ganon, sila na bahala magpa-print. No? So, next naman, katok-tok, ito naman po yung mga insurance providers natin. Itong insurance, unahan ko na kayo, no? Ito po ay optional lang, hindi siya mandatory, hindi siya required, no? Optional lang siya. Nakadepende ho yan sa pag-uusap ninyo ng inyong mga riders pati ng operators din. No? So, ngayon, katok-tok, marami naman kasing options para sa insurance. Pwede namang si rider ang mag-provide para sa sarili niya. Pwede naman din si operator ang mag-provide, no? So, kung mabait kayo, di ba? Pwede rin naman na half-half kayo or makikishare lang si operator sa pagbabayad ng insurance ni rider or ni driver. Ngayon naman, katok-tok, mga operators, paalala ko lang po, pag kayo po ay may involved sa pagbabayad ng insurance ng inyong mga riders, pwede po kayo gumawa ng kasulatan. No, pwede kayong gumawa ng kasulatan. For example, pwede kayong gumawa ng bond na stating na hanggat kayo po yung nagbabayad ng insurance ni rider, hindi po siya pwede lumipat sa ibang operator. Yung mga ganun po katok-tok, no, di ba? So, next naman. Sa ating step 3, ito na yung top upload, no? Ito na yung exciting part. So, paano kumonsumo ng load yung ating mga riders at drivers? Panoorin po natin.
Anong gamit ng iyong TokTok Rider Wallet? Importanteng may sapat na load ang iyong TokTok Rider Wallet dahil ito ang gagamitin mo para makatanggap ka ng mga orders. Halimbawa, nagkaroon ka ng delivery na nagkakahalaga ng 100 pesos. Ang 100 pesos na ito ay cash mong matatanggap galing sa ating customer. Habang ang TokTok Rider Wallet mo naman ay automatically mababawasan ng 20 pesos bilang 20% ng 100 pesos na kinita mo. Ito ay magsisilbing commission ng TokTok para sa delivery na ito. Maaari mong ma-check kung paano nababawasan ang iyong load. I-click ang wallet menu at makikita mo ang load na meron ka. Total ng load na mababawas sa'yo pagkatapos mo sa iyong delivery at ang total available load after mabawasan ng 20% sa bawat delivery mo. Meron din itong history para sa lahat ng naging transactions mo. Tandaan, hindi ka makakatanggap ng orders kapag hindi sapat ang iyong available load. Huwag kakalimutan, ang poging TokTok Rider ay magalang kausap, malinis humarap. Kaya naman pogi, ready ka nang magsimulang kumita dito sa TokTok. So, ganun lang kadali, no? Ganun lang kasimple yung pagkonsumo ng mga riders at drivers natin, no? For every na may successful booking sila, 20% noon ay mababawas sa kanilang mga TokTok driver wallet. So, ngayon naman, ka-TokTok, gusto ko sanang linawin nun sa inyo itong kausaping ito, no? Yung kikitain ng ating mga riders at drivers sa kanilang pagbabiyahe, sa kanila na po iyon. Sa kanila na po iyon. So kasi, katok-tok, as an operator, advance nyo na po nakukuha yung commission niyo every time na nagta-top up kayo. So, ganun lang kasimple, no? I hope malinaw sa ating lahat ito. Ngayon naman, ito muna nga tayo sa mga steps, no, ng ating pagta-top upload. So, once na kompleto na ng inyong mga riders at drivers ang kanilang application process, TokTok merchandise, maaari na sila mag-umpisang bumiyahe. Sa step 2, yung pagta-top up na ng TokTok franchise operator. So, paano mag-top up bilang isang franchise operator? Panoorin natin ng maigi ito, mga ka-TokTok, no? Magandang araw! Naubusan ng load? Huwag mag-alala. Yan sa iyong TokTok Operator Portal. Sa left side ng portal ay may 5 main menus. I-click ang Transactions. Para makapag-load, i-click ang Top Upload. Next na i-click ang Reload. Piliin kung magkano ang iyong ilo-load at i-click ang Send. Pwedeng bayaran ng load sa PayPanda. Ang pag-compute ng iyong commission rate ay amount ng top upload divided by 20% bilang net income times 7% commission rate. Ayan ang magiging commission mo bilang TokTok operator. At ang iyong advance na commission income na 7% ay mapupunta sa iyong JC wallet. Simple lang, di ba? Tuloy-tuloy ang pag-asenso mo rito ka TokTok. So, ganun lang kasimple, di ba, ka-TokTok? As you can see, gagayahin lang natin yung mga steps na nandun para pag magta-top up na kayo. So, ngayon po, mga ka-TokTok, sa mga nagtatanong naman kung magkano ba yung minimum at maximum na pwedeng i-top up ng isang franchise operator. Ang minimum po natin is 2,000 pesos at ang maximum naman po is 25,000 pesos. Ngayon naman, ka-TokTok, nakita natin, gagamit nga tayo ng mga payment services, no? No, nakita natin kay PayPanda, may iba't ibang mga payment services, yung mga over-the-counter banks, over-the-counter non-banks, yung mga ePay, GCash, di ba? Yung mga ganun po, no? Yung mga, yun. So, ngayon, ka-TokTok, no? Itong mga ito, alam naman natin, may mga service fee. Itong mga payment services na to, yung mga payment methods. So ngayon, ka-TokTok, para mag-proceed yung transaction natin, kailangan nyo na pong bayaran ang service fee nila kasabay ng inyong top-up amount. All-in-one payment na. So for example, ako'y isang operator, no? Gusto ko mag-top up ng 5,000 pesos. At ang napili ko bilang payment method is si GCash. Ngayon, ka-TokTok, no? Ngayon po, si GCash naman, for example, 50 pesos ang kanyang service fee. Bali, ang babayaran ko, all-in-one payment is 5,050 pesos. Nang sa ganoon, mag-proceed nga yung transaction. So, for example lang naman yung 50 niya. So, depende pa sa makikita ninyo. So, next.
Wala po kayong makita? Magandang araw! Naubusan ng load? Meron. Huwag mag-alala Baka dahil nung nagsasalita na po ako. Hanggang doon lang po talaga yun. madali lang mag-top up replay po ng natin load para sa sa iyong inyo. TokTok Franchise Operator Portal. Tuturuan kita para tuloy-tuloy ang kita mo. Mag-login sa iyong TokTok Operator Portal. Sa left side ng portal ay may 5 main menus. I-click ang Transactions. Para makapag-load, i-click ang Top Up Upload. Magandang araw! Ng portal ay may 5 main TokTok Operator Portal. Sa left side ng portal ay may 5 main menus. I-click ang Transactions. Para makapag-load, i-click ang Top Upload. Next na i-click ang Reload. Piliin kung magkano ang iyong ilo-load at i-click ang Send. Pwedeng bayaran ng load sa PayPanda. Ang pag-compute ng iyong commission rate ay amount ng top upload divided by 20% bilang net income times 7% commission rate. Ayan ang magiging commission mo bilang TokTok operator. At ang iyong advance na commission income na 7% ay mapupunta sa iyong JC wallet. Simple lang, di ba? Tuloy-tuloy ang pag-asenso mo rito ka TokTok. Hindi po. Ano lang yun, sir? Ano lang yun? Adlib ko lang yun. So, pag nandun na ho kasi kayo, yun po yung makikita ninyo. Yes po, yun lang yun. So, let's continue na. So, again, no, para mag-proceed ang inyong tinap up, kailangan, yung service fee, no? Tsaka yung inyong mga top up amount, kailangan sabay nyo nang ibayad. So, I hope malinaw na po, no, sa ating lahat. Ngayon naman, katok-tok, ngayon, nag-top up ako, di ba? Dumating na yung tinap up ko na 5,000 pesos sa aking operator portal. And again, there's more sa aking JC wallets ay nagkaroon ako bigla ng 1,750 pesos na 7% advance commission nga ni 5,000 pesos. So ngayon, katok-tok, pag-usapan na nga natin itong pagkonsumo, no? Si Rider 1, no? For example, nag-request na siya ngayon ng 1,000 pesos na load at binayaran niya as cash, magiging 4,000 na lang pag sinendan natin. Ngayon, katoktok, bago natin i-continue ito, no, paalala ko lamang mga katoktok, yung mga nire-request na load ng ating mga riders at drivers, kailangan nilang bayaran yan as cash. So for example, si Rider 1 nag-request ng 1,000 pesos, kailangan niya po kayong bayaran ng 1,000 pesos na cash. No, nag-request siyang 1,000 pesos na load, magbibigay siya ngayon ng 1,000 pesos na cash. So for example, kung magkalapit lang kayo, pwede naman iabot na lang ni rider sa iyo, no, 'di ba? Cash to cash basis, no, iabot niya sa iyo 1,000. Or di kaya kung magkalayo kayo, pwede naman GCash, bank transfer, 'di ba? Or TokTok wallet, 'yan. So next naman, no, tuloy natin yung pagkonsumo. I hope malinaw ho sa ating lahat 'yon. Si Rider 2 nag-request ng 1,500 pesos at binayaran niya kayo, magiging 2,500 na lang. Si Rider 3 nag-request ng 1,000 pesos at binayaran niya ho kayo, nagiging 1,500 na lang. And then si Rider 4, ni-request niya yung remaining balance at binayaran niya yung 1,500 na iyon, magiging 0 na lang ang laman ng inyong operator portal. Pero, nabawi na pala natin si 5,000 pesos na pinang-top up natin. And again, yung advance commission na 7% ay nasa loob na ng ating mga JC wallets pa pala. So if ever di nyo pa na no, pwede nyong i-accumulate yan, no? Magpa-top upload ulit kayo. And then, may ipon ulit ang laman ng inyong JC wallets. Next naman, katoktok, pag-usapan na nga natin yung step 3, yung pag-send na ng load sa ating mga riders at drivers. So, panoorin natin paano mag-send ng load sa ating mga riders and drivers. Paano mag-send ng load sa iyong rider? Mag-login sa iyong TokTok Operator Portal. Pagka-login ay i-click ang Transactions. Pagkatapos ay i-click ang Send Load. Makikita mo ang Send Load at pindutin ito para mailagay ang details ng loloadan mo. Ilagay kung sinong rider ang loloadan, magkanong load ang ipadadala mo, status ng payment, at kung ito ay babayaran pa lang, ay hindi mo na kailangang ilagay ang reference number at receipt. Ilagay na lang ang transaction date at i-click ang send. Automatically, magre-reflect sa rider ang load na ipinadala mo.
Tuloy-tuloy ang kita dito, katoktok. Ganun lang kasimple, di ba? So, gayahin lang natin yung steps na nakita natin pag magsasend na tayo ng load sa ating mga riders at drivers. Paano mag-send ng load sa iyong rider? Wala kayong makita? Paano mag-send ng load? Nagpa-play. So, let's watch this again. Mag-log in sa iyong TokTok operator port. Paano mag-send ng load? So, panoorin po natin ulit, no? Try nyo ulit. Baka check nyo po yung connection nyo. Baka na ano lang, no? Na-interrupt lang dahil sa connection po. How about the others? Let me try again. Let me try again. So, let's play again the video. Panoorin po natin. Load sa iyong rider. Mag-log in sa iyong TokTok operator portal. Pagka-log in ay i-click ang transactions. Pagkatapos ay i-click ang send load. Makikita mo ang send load at pindutin ito para mailagay ang details na loloadan mo. Ilagay kung sinong rider ang loloadan, magkanong load ang ipadadala mo, status ng payment, at kung ito ay babayaran pa lang, ay hindi mo na kailangang ilagay ang reference number at receipt. Ilagay na lang ang transaction date at i-click ang send. Automatically, magre-reflect sa rider ang load na ipinadala mo. Tuloy-tuloy ang kita dito, katoktok. So, ayun po, okay na. Nakita na natin. So, ganun lang kasimple katoktok pag magsasend tayo ng ating mga load sa ating mga riders at drivers. So, ngayon katoktok, sa mga nagtatanong naman kung magkano ba ang minimum at maximum na send, pwede nating isend na load sa ating mga riders at drivers. Ang minimum is 100 pesos at ang maximum naman po is 2,000 pesos. So ngayon naman, katoktok, for example, ako po'y isang rider, no? Ako po'y nagkasakit, isang linggo, so may natirang load balance sa aking driver wallet. Mawawala kaya yung load na hindi ko nagagamit? Hindi po. Ang ating mga load balance, no expiry po yan, mapa-operator, rider, driver man yan. Hindi po yan nag-i-expire hanggat hindi nyo kinukonsumo. So, tandaan natin, no expiry po ang ating mga load. So, next. So, sa step 4, maaari na makapag-umpisa mag-deliver ang inyong mga riders at drivers. So, ngayon naman, katoktok, pinapakilala ko po sa inyo itong si TokTok Wallet. Si TokTok Wallet, isa siyang digital wallet na kung saan maaari ka makapag-cash in, cash out, send money, fund transfer, ano pa ba? Send mobile load, at marami pa siyang ibang kayang gawin, no? Pwede nyo na nga rin siyang gamitin pang top up eh. Si TokTok Wallet nga kung kilala nyo si GCash, parang ganun din po siya kung gumana. Si TokTok Wallet certified din siya ni Bangko Sentral ng Pilipinas, and also si TokTok Wallet ay mahalaga siya para sa ating mga riders, drivers, pati sa ating operators. Yung mga questions po natin after pa po ng ating presentations, mga katoktok, no? So, I hope napanood nyo po, nakita po natin yung house rules. So, yung mga questions, mamaya na natin i-entertain. So, panoorin po natin paano mag-register sa ating mga TokTok Wallet. How to register to TokTok Wallet. Go to the TokTok app and click on the TokTok Wallet tab. Click the Verify Now button. Fill out your personal information. Upload your valid ID. Any government-issued ID, like passport or driver's license, is accepted. Verify your identity by taking a selfie. Review and confirm your details. Don't forget to read and accept the terms and conditions.
Wait for registration confirmation and start using TokTok Wallet. Download the TokTok app now. Register the TokTok Wallet now. So, ganun lang kasimple katok-tok, no? Mag-download na tayo ng ating customer app at sa loob nun, maaari na tayong mag-register ng ating mga TokTok wallet. Sa ngayon naman, pag magre-register tayo, siguraduhin nating malinaw at tama ang mga impormasyon at kumpleto ang mga binibigay natin. Ngayon naman katok-tok, pag magsa-selfie tayo, yung mga picture ng ID, siguraduhin nating malinaw at maayos yung mga kuha natin. Ngayon naman katok-tok, pag-usapan natin yung halaga ni TokTok Wallet para sa mga riders at drivers, no? Muna. Para sa mga riders at drivers, kailangan nila si TokTok Wallet na mailink sa kanilang driver kailangan nila si TokTok Wallet na mailink sa kanilang mga driver app upang sila makapag-accept ng mga bookings na paid by TokTok Wallet. Sa madaling salita, katok-tok, si TokTok Wallet kailangan nilang ilink sa kanilang driver wallet para sa mas marami pang bookings. No? Marami silang ma-accept na bookings. Ngayon naman, katok-tok, as an operator naman, si TokTok Wallet, maaari nyo na siyang gamitin pang top up ng load at pati na rin pang encashment. So, gawin nyo lang, mga katok-tok, pumunta lamang kayo sa inyong mga profile, no, ng inyong TokTok customer app. If ever registered na kayo kay TokTok Wallet at pumunta kayo sa mga profile ng inyong TokTok profile sa inyong customer app, i-link nyo lang ang inyong mga franchise account. No? I-link nyo lang po doon. So, next naman, ito naman po, yung mga methods of encashment. Maaari nyo po itong screenshot para may reference po kayo. Okay. So, I hope lahat tayo nakapag-screenshot na ng ating encashment methods. No? So, if ever mag-encash kayo, maaari niyong gawin itong mga steps na ito. So, next naman po sa ating step 4, sa ating add-on, sa ating operator portal, paano umorder ng ating merch or ng ating insulated bags? Panoorin natin ito. Paano order ng TokTok insulated bag o kahit anong TokTok merchandise? Mag-login sa iyong TokTok operator portal at i-click ang transactions. Sunod na i-click ang equipment shop, kung saan ka pwedeng bumili ng iyong TokTok bag at iba pang merchandise. I-click ang gusto mong i-purchase. Ilagay kung ilan ang iyong bibilhin. Pindutin ang proceed to checkout. I-check ang iyong detalye at ilagay ang address kung saan i-deliver ang item. Once okay ka na sa iyong mga detalye, i-click ang checkout. At may lalabas na confirmation kung okay na ang iyong purchase. Click OK. Then, proceed sa payment details. Pwede mo itong bayaran gamit ang PayPanda, ang iyong JC Wallet, credit card or debit card. Once ma-confirm ang payment, ay i-deliver na ang iyong order. And that's how to order your TokTok merchandise on your TokTok operator portal. So, ganun lang kasimple katok-tok pag mag-order na tayo ng mga insulated bags natin. No? Sa mga nagtatanong naman kung magkano ang price ng ating insulated bags, ang kanyang suggested retail price is 2,000 pesos. Pero meron tayong special price para sa mga operators na 1,700 pesos. So if ever makabili kayo na sa halagang 1,700, maaari nyo maibenta sa mga riders nyo ng 2,000 pesos. So, yun lang, kasimple katok-tok. So, ngayon, pag naka-order na kayo at nabayaran nyo na po ang inyong mga orders, maaari nyo na pong i-pick up agad-agad dito sa mga sites na ito. For Luzon, we have JCW Makati Warehouse. For Visayas, we have JC Cebu Headquarters. And for the Mindanao, we have JC Davao Headquarters. And if malayo po kayo dito, mga katok-tok nating operators, pwede naman ipa-pick up nyo na lang sa inyong mga riders na mismo. Total, sila yung gagamit, di ba? And if ever malayo pa rin yung mga riders at drivers nyo dito, maaari naman ipabook nyo na lang via TokTok app. So, up next, ito naman po yung isa pa pong add-ons pero panoorin muna natin siya. Magandang araw ka, TokTok!
Kung ikaw ay nagpa-loan ng kagamitan sa iyong TokTok Rider, meron kaming tulong na sistema para mapadali ang pagmamonitor mo ng mga ito. Paano mag-encode ng motorcycle and equipment loan? Mag-login sa iyong TokTok Operator Portal at i-click ang Transactions. Sunod na i-click ay ang Rider Loan. Para makapag-add ng loan, i-click ang Add. Ilagay ang uri ng item na kanyang in-avail. Piliin kung sinong rider. Ilang buwan niya dapat mabayaran, magkano ang ihuhulog niya buwan-buwan, start and end date ng kanyang hulog, total amount ng loan at remaining balance niya. Click Save at magre-reflect automatically ang loan na ito ng rider. Tandaan, option lang ang pagpapaloan sa riders. Ang pag-uusap nyo tungkol dito ay dapat na malinaw para maiwasan ang anumang di pagkakaintindihan. At para mas madali ang pagmamanage ng iyong portal, tuloy-tuloy naming pinapaganda ang ating sistema. So, ganun lang kasimple katok-tok, no? So, ito, magsisilbi lamang na, kumbaga, listahan, no? Purely listahan lang siya para may reminders tayo kung magkano pa ba yung utang, yung loan ni rider or ni driver. Pero katok-tok, yung bayaran ng loan o yung pagpapaloan nyo mismo, depende na yan sa pag-uusapan ho ninyo. Yung singilan, no? Kayo ho yan, no? Sa inyo yan. Discretion nyo na po tungkol sa mga pera nyo yan. Ito pang rider's loan, for listahan purposes lang siya. Kumbaga, para meron lang kayong listahan lang talaga. So, next naman, katok-tok, tumungo na tayo sa ating step 5 sa ating customer assistance. So, if ever may mga concerns kayo, maaari kayong gumawa ng ticket. Maaari kayong gumawa ng ticket and then si customer service will address your concerns by answering your tickets. Operating hours is Monday to Sunday, 8 a.m. up to 6 p.m. And you may contact us at our email hello@toktok.ph and even on our hotline 8424-8617. Ngayon, katok-tok, as an operator, you have the power or privilege to create your own ticket. So, as an operator, paano gumawa ng ticket? Let's watch this. Paano mag-create ng ticket? Mag-login sa iyong TokTok Operator Portal at i-click ang Support. Sunod na i-click ang Tickets. Dito makikita lahat ng tickets na gagawin mo sakaling kakailanganin mo ng assistance sa iyong portal o sa kahit anumang may kinalaman sa iyong riders at delivery. Para makapag-add ng ticket, ay i-click ang Add. Ilagay ang title ng iyong concern, then select category. Pwede kang pumili kung ito ay general. If ito ay general concern, account para concern sa iyong account, delivery, account wallet, account reload transactions, account load sending. Sunod na i-type ang detalye ng iyong concern. Double check kung tama ang contact number at email address mo. Pwede ka rin makatanggap ng email notification. Pero ito ay optional lamang. At kapag okay ka na, ay i-click ang Save. Automatically, lalabas ang iyong ticket dito sa table. Ito ang mga detalye. Ticket number, ticket title status kung open pa ba ang iyong ticket category, at date kung kailan ginawa ang ticket. Pwede mo rin i-click ang View para sa mga detalye kung ilan ang nag-create din ng ticket katulad ng iyo. At kung okay ka na, ay i-click ang Save. Katuwang mo kami para lalong mag-improve ang ating sistema at maging madali lahat ng transaction mo kasama ng TokTok. So, ganun lang kasimple katok-tok. As you can see, maaari nga kayong lumapit if ever mga concerns kayo sa inyong operator portal. Next naman at ang huling step, ang ating royalty fee. Ano nga ba ang royalty fee na ito kung saan ang babayaran mo na lang ay ang 5% ng iyong total monthly income. At dahil una ka sa TokTok, we will waive your royalty fee of being a TokTok franchise operator until December 31, 2022. So, magbigay nga tayo ng example if ever hindi na siya ma-waive, no? So, for example, ka-TokTok, 84,000 ang kinita ng isang operator sa isang buwan. Ngayon, i-multiply natin siya sa 5%. Ito na nga, yung royalty fee, no? Bali, mayroong 4,200 pesos na royalty fee sa buwan na iyon. Ito po ay automatic na mababawas sa inyong mga JC wallets. But please take note, the royalty fee will depend on your monthly income. So kung next month, mag-iba yung sahod mo, yung income mo, mag-iiba rin ang inyong royalty fee. Kung kunwari, bumaba yan, i-multiply mo sa 5%, mas mababa nga ang magiging outcome ng royalty fee. And if kung zero naman,
ang naging monthly income, i-multiply mo sa 5% is equals to 0, wala pong babayaran if it's 0. So, ganun lang kasimple ka-Tok-Tok. Ako po yung nagpapasalamat sa inyong lahat. And for now, we are accepting those queries na. So, let's begin answering those questions. Recording stopped.